Grace, ano na ang inaapila sa Pangulo nitong mga unit owner dyan sa Camp John Hay? Yes, aga hinilingan ng mga may-ari ng unit sa Pangulo na pahintulutan silang manatili sa kanilang mga unit habang legal nilang ipinagtatanggol ang kanilang mga karapatan bilang mga innocent purchasers in good faith na walang kinalaman sa arbitrasyon ng BCDA-CJH DevCo. At hikayatin ang BCDA na makisali sa dialogo upang makahanap ng patas na resolusyon sa kanilang mga pamumuhunan habang hinihintay ang mga plano ng gobyerno para sa Camp John Hay. Ipinadala ng mga unit owner ang liham kay Pangulong Marcos noong January 27. Nakasaad sa kanilang liham ang kanilang pagkadismaya dahil pakiramdam nila ay niloko sila matapos na ipuhunan ang kanilang mga naipon para sa pagre-retiro o bilang pinagmumulan ng kabuhayan sa pamamagitan ng pag-upa. Na estafa case na talagang linoko kami, and we will definitely attach yung 1.4 na yan. But in the immediate term right now, we are asked to vacate. So what remedy is available to us? If it's the sheriff that is asking us, to leave the units, can you help us with the sheriff, sir? Ask an extension from the sheriff, sir. I'm not sure you are powerless to do that. I'm sorry, you're powerless to do that. But on February 6, wala nang titirhan yung ibang tao dito, sir. Higit sa 60 pribadong unit owner ng The Forest Lodge, The Manor, Forest Estates, Country Homes, Golf Estates at Forest Cabins sa Camp John Hay ang humihingi ng interbensyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng ilang dekada ng hindi pagkakaunawaan sa dating American Rest at Recreation Facility. Ang kanilang apila ay matapos ang pagpapatupad ng writ of execution na inilabas ng Baguio City Regional Trial Court Branch 6 noong January 7, 2025 na nag-uutos sa kanilang pagpapaalis sa kanilang mga ari-arian. Ang pagpapatupad na ito ay kasunod ng isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema noong October 2024 na nagpatibay sa isang arbitral na desisyon mula 2015 na nagpapawalang bisa sa kasunduan sa pag-upa sa pagitan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA at Camp John Hay Development Corporation. Nagsimulang salungatan noong 1996 ng ang CJH DevCo, isang pribadong developer na pinamumunuan ng negosyanteng si Robert John Sobrepeña, ay pumirma ng 25 na taong pag-upa sa BCDA upang gawing isang world-class na ecotourism at investment hub ang Camp John Hay. Sa ilalim ng deal, responsable ang CJH DevCo sa pagbabayad ng mga paupahan habang nagpapaunlad ng mga hotel, golf course, commercial space at residential property. Ang 2015 arbitral ruling na ginagawa itong pinal at executory noong Enero 6, 2025, pinatupad ng Baguio Sheriff ang kautusan na naghahatid ng mga abiso sa pagkabakante sa CJH DevCo, mga nangungupahan nito at mga subleases. We will exhaust all the remedies para ang urgent kasi na ngayon, immediate need kasi natin is yung relief from the perceived harassment from BCDA and from the sheriff. Ang BCDA ay hindi pa naglalabas ng formal na tugon sa sulat ng mga may-ari ng unit, ngunit dati nang sinabi na ang anumang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga unit ng tirahan ay dapat na idirekta sa CJH DevCo na nangungulekta ng mga pagbabayad mula sa mga mamimili. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctorero.